Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at inihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May isang libro na ang pamagat ay From Slavery to Slavery. Ang aklat na ito ay isang pagninilay sa liham ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ang pinakapangunahing paksa ng aklat na ito ay ang pagbasa natin ngayon. Kung tayo ay nagpapailalim sa kanino man bilang alipin tayo ng ating pinapanginoon. Kung sumusunod tayo sa tawag ng ating laman, alipin tayo ng laman. Pero pinalaya na tayo mula sa ating katawan o sa pita o naisin ng laman. Sa pagkamatay ni Jesus, pinako ang kanyang laman sa krus. Kasama niya, namatay na rin tayo sa tawag ng laman. At huwag na tayong tumugon sa hilig nito, tulad ng katamaran, katakawan, kahalayan, pagkainggit o galit. Huwag na tayo magpadala sa mga ito. Sa halip, sumunod tayo ngayon sa kagustuhan ng Diyos. Magpadala tayo sa udyok ng kagandahang loob ng Diyos tulad ng pag-ibig sa kapwa, katarungan, katotohanan, pagkamahabagin, mapagpakumbaba. Kung ang mga ito ang sinusundan natin, magiging alipin tayo ng Diyos. Huwag tayong matakot na maglingkod sa Diyos. Magaling na boss ang Diyos. Sinabi ni Jesus na ang kanyang pasanin ay magaan at nagbibigay ng kaginhawaan. Kaya ang ating katawan ay hindi na dapat maging instrumento ng kasamaan, ngunit maging paraan para sa paggawa ng mabuti. Kaya ang ating labi ay hindi ginagamit sa pagmumura na nagpapabigat ng damdamin ng iba,
kundi sa pagpupuri at pagtuturo na nagpapataba ng puso. Ang ating kamay ay hindi panakit sa iba, kundi nakakatulong sa iba. Dinadala tayo ng ating paa, hindi sa masasamang lugar, kundi upang maglingkod sa iba. Kaya huwag nating ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng ating katawan. Gamitin natin ito bilang kasangkapan ng katwiran. Ang katawan natin ay isang biyaya ng Diyos. Hindi ito tatagal kasi ito'y tumatanda at mamamatay. Pero habang nandito ang ating katawan, gamitin natin ito sa paggawa ng mabuti at sa pagpuri sa Diyos. Tandaan natin na naniniwala tayo na bubuhayin uli ang ating katawan. Magiging kasama natin ito sa kaluwalhatian. Kaya ngayon pa lang, sanayin na natin ito bilang instrumento sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kapag tayo gumagawa ng masama, hindi lang naman ang isip o intensyon natin ang masama. Nagagawa ang kasamaan sa pamamagitan ng katawan. Yan ang nagiging matakaw, yan ang nagnanakaw, yan ang gumagawa ng mga mahahalay, yan ang nagchichismis o naninirang puri. Kaya sa muling pagkabuhay ng katawan, kasama din yan sa impyerno. Tayo ba at ang ating katawan ay alipin ng kasamaan o alipin ng Diyos? O Diyos, Ikaw ang aking Panginoon. Susunod ako sa iyo. Tanggapin mo ako bilang iyong alipin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.